Mga ka-59, magandang araw po sa ating lahat. Maging maayos nawa ang ating trabaho sa pag-duty natin araw-araw. And ang isa po nating topic ngayon about po sa ating follower na nagtatanong na ano daw ba yung mga access control sa warehouse. So, I think marami po makaka-relate, not only for the warehouse, baka may possible na pwedeng gawin natin to sa ating detachment if ever. So ito po yung mga dapat natin gawin kasi na-assign na rin po kasi ako, nakahandle na ako isang warehouse, which is talaga kailangan po talaga sobrang maganda po yung maayos. Ibig sabihin lahat naman dapat maayos, kailangan lalo to sa warehouse kasi ibig sabihin nga warehouse, dito naka-imbak yung mga goods or mga property or investment nitong mga tenant po natin or ng ating client. Okay, so number 1 po dapat bilang isang security officer, kasi na dapat talaga ang mga security officer, kayo talaga yung higit na nagmamantina nung mga dapat na gawin dyan sa detachment niyo. Okay, una is yung protocol. Ano ba yung mga house rules ng inyong warehouse? Ibig sabihin, aralin po dapat muna natin yun. Tingnan natin. Pag-aralan, kaya pagbago po sa detachment ang mga officer, kung ano mahaba, especially sa warehouse, tingnan natin yung existing policy. Pag-aralan, kasi ibibigay naman po yan, ipapaalam po yan ng pinaka-head ng company. So, sabihin, ano yung nag-i-exist na policy? Pag-aralan po yun. And then, after that, magkaroon ka ng mga jajatang note mo para pag nagharap kayo ng inyong manager, at least ano mo yan, topic ninyo kung ano yung gusto natin gawin. Ano po, okay? After po nakita natin yung house rules, ano yung mag-ocular inspection din po tayo. So, pag nabasa po natin yung house rules, dapat ikutin natin yung ating area of responsibility. Hindi po pwedeng andun ka lang sa warehouse. Tingnan nyo, ganito, nakita mo, i-check mo doon, dapat ba? Ito ba yung dapat? Tingnan yung perimeter fence, kung talaga ba yung mataas, baka pwedeng talunin or magtapon ng mga something na mga items na pwedeng ang mga kasabot ay nasa labas. Yan po, pag-aralan po maigi yung pinaka buong compound or building ng warehouse po na yan. So pag nataano na natin yan, okay, then study the flow of operation. Tingnan din po natin yung pangatlo po, pag-aralan natin ano pa, paano yung operasyon ginagawa nila, paano ba yung paglabas ng items, ano ba yung mga staff, saan ba ito nag-standby during break, nasaan ba sila, ano ba yung pwedeng gawin nila. Kasi ang ano po dyan, titingnan natin yung pwedeng gawin ng mga staff na makakuha ng hindi masyadong napapansin. Akala natin simple lang, ayun pala, doon na nailalagay yung mga ibang items. No po? So pag-aralan po natin yun. Nang discrete po, ibig sabihin nag-o-observe yan, i-observan. Ganyan talaga po dapat eh. Okay, siyempre, andito yung pag-aral ng flow of operation, andito po yung incoming delivery, outgoing delivery, diba? Yan. Kaya nga, uling stop. Siyempre, pangalawa, paano kayo pag-deliver dito? Ano ba yung setup, yung process ng delivery? Kasi po sa delivery, minsan may tinatawag niya na ghost delivery. Sabi ng ghost delivery, ito yung may darating na deliver, may mga resibo, pero wala naman talaga yung items. Kunyari, papasok sa loob ng warehouse yan, kung malaki yung warehouse. And then, ando yung kasabot sa loob, kunyari ibababa yung mga items, yun pala wala nang laman, or may laman nga, kulang naman. Yan, yung mga ganon. So tingnan natin yon, baka dito nawawalan ng kita or bumabagsak ang company dahil sa ganito. Ghost delivery. At saka ito na po yung outgoing delivery. Paano ba dinideliver yan? Diba? Number 1 po yan. So una tayo dun sa delivery kasi mahabang proseso po ito eh. Kailangan po talaga to tinatapik ng isa to kasi hahaba talaga. Depende doon sa area of responsibility. Okay, so titingnan po natin yan. Dito po sa mga delivery, ang kailangan po pagpasok ng sasakyan, kung kinakailangan na may mga lakyan, di ba? Yung mga malalaki pong sasakyan, like kahit po sa mga van lang yan or yung mga 10-wheeler, lalo yung mga 40-footer, yan. Dapat, di ba, may lock po sa labas yan. Chine-check po yan kung buo ba. Kasi yung standard eh, bago dumating yung mga deliver na yan, especially mga container yan, check nyo yung lock nila kung tama, pati yung serial ng lock, isusulat nyo po yun, yung mga sa delivery. And then yung body number ng container, meron po yung plate number, magkakaiba eh. Minsan yung napapansin nyo, yung plate number ng pinaka chassis nila ng body, iba eh, dun sa pinaka ano ng truck. May mga ganun, iba rin yung container number, kailangan po yun. So dapat nakalista po yan. And then pagbukas, dapat visible dun sa guardia kung sino naka-assign. Tingnan habang binubuksan, i-check pagbukas tama ba. Ngayon, kung kinakailangan yung items na buksan dapat,
na makita kung may laman ba. Halimbawa, isang box yan. Okay, box nga, ay parang alam mo, mga bato, kunwari mabigat. Hindi naman pa tunay na items yun. So, tingnan nyo din yan yung mga ganong cases. Kung ala sa house rules na binasa po natin, dapat may isang guni yan sa mga management. Kasi pwedeng mangyari yun, di ba? So, wala na sila ng kita. Tapos sasabihin, i-blame yung guard. Bakit nakalabas? Ano nangyari? Pwedeng doon makita kahit anong check mo niyan. Kung nasa box, hindi pwedeng buksan, nasa loob na, alam ba ng guard kung ano yung nandun sa loob? Paano kung something na wala naman pala? Ano yung magiging participation ng guard na baka sila yung balikan ng magbayad? So pag sinabi hindi okay, dapat po after nun, meron kang gagawing report na officer na ito yung napag-usapan ninyo just in case na hindi man may nangyari na talaga hindi ma-prove, huwag sasabihin na kapabayaan ng guard. May ba? Pwedeng doon makita yan. Okay, so kasi ako na nag-handle po rin ako ng warehouse, ganun nga, hindi kami pwedeng umikot sa loob ng warehouse. Malaki yung warehouse din. Hindi ko na babanggitin kung anong warehouse, ano po. And then, sabi nila na wala namang magiging problema pag may nawala sa loob. Diyan lang kayo sa labas sa perimida. That's perfect. Sabi ko sa mga kasama ko, sa mga okay, wala tayong gagawin, pero keep monitoring. Pero sa loob, paano na pag doon nagkakaproblema? Halimbawa, nagkaroon ng sunog yan, laki ng warehouse, di namin makita. Nakita namin, naglalagablab na, wala kami mga staff doon, naninigarilyo. Wala daw problema. So, ginawan ko agad ng report yun. As per the management, blah, 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 ganyan. Ganito, nireceive nila yon. And then, nagbigay ako ng copy sa agency namin para at least alam nila. And then, may copy ako. Inatago-tago ko yan nung ako'y nakasign doon. Pag ako umalis na, tsaka ako lang medyo dinidispose na. Kasi, proof ko yun eh. Mali natin kung ang agency hindi natin masasabi din. Sabi nga, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Iwan ka sa ere. Yari ka kung may proof ka. Receive nila, i-receive ng agency, may copy ka din as an officer. Hindi yun ka parang wala kang tiwala, hindi po. That is the standard. Kasi magtatalo din kayo in return. Magkakaproblema din kayo. Ba't kailangan pa? Kung may mga proof ka. Diba? So, ganun dapat, be wise. Dapat, kinakailangan po yan. Okay? So, ganun po sa delivery. At saka ito pa. Paglabas sa mga stock, dapat double checking kayo dyan, lahat. Ganyan. So, alam na po natin yung SOP doon, di ba? At alam dapat natin yung mga items na sobrang mamahal na maliliit. Kasi may mga items na sobrang liliit dyan, pero ang mamahal, yan ang pwede nilang ilagay kung saan-saan. Dapat yung proper risking, ano yun dapat. So, kung yun naman ay ayaw gawin ng management, bahala sila. Basta ang mahalaga, meron tayong record. Kasi hindi magkatunungan, pwede natin sabihin na, possible po, ganito, ganyan yan. Okay? Pagdating naman doon sa outgoing delivery, syempre, kami sa inanong kasi namin, may mga malalaking ano yan, chest freezer. Diba? Yung mga ganyan, ang lalaki. Pag nilalabas sa amin yon, naka-ano na siya, naka-bapol, ano ba yung tawag na parang plastic na sinisealed siya. Ay di ako, pinagmamasdan ko, sabi ko, pwede, kasi may mga item na kayo maliit, yung mga plancha, yung mga maliliit. Mamahal din siya, siyempre, mga 2,000, 4,000, yung mga ganyan, mga branded eh. Mga, mga rice cooker, mga ganyan. So, sabi ko, sa laki ng cheese freezer na yan, malalaki talaga, alam naman po yung cheese freezer, pag binuksan mo yun, napakalaki ng open sa loob nun. Kahit isang aircon, pwede doon ilagay. Sabi ko, if ever po na gano'n, na-isinite ko din sa management yan. Kasi po, pagka nagkaroon kami ng pagbili ng mga ng mga customer, hindi nila muna kinukuha yan, iniiwan. Idini-deliver ngayon ng company namin. So, lalabas siya, wala na, nakasealed na. Sa isip ko rin, paano kung may laman sa loob ng isang plancha, isang aircon niya? Ang nakalagay lang, cheese freezer. So, how do we know? Kasi nakasealed na siya. Hindi chinignan ako sa management yun. Sabi niya, oo nga naman, pwede. Talaga po pwede. Kasi kumalagyan lang dyan ng dalawang rice cooker, dalawang plancha, marami pang iba. Paano na po yan? Then, laki na mawawala sa company. Kasi ganyan po yan. Ang mga staff may mga kasabot yan. Sabi nga, hindi natin biniblame. Iyon yung trabaho kasi talaga sa company, ang mga staff ang number one kung bakit nagkakaroon ng malaking losses ang isang company. Kaya dapat nakamonitor. Hindi natin pinaghihinalaan. Kumbaga, kasi yung temptation yun ang mahirap diba? So, yun. Inayos nila. Sabi niya, sige, bago nyo isil dyan, kailangan i-check ng mga security. So, kunyari, isang cheese freezer, bago nila i-bubble yan, naka-check talaga. Pero sabi ko, paano po yan, ma'am, kung pwede nilang tanggalin yan? Kasi syempre, nasa loob sila. Hindi namin naikot yung loob Doon lang sila sa loob. Ipalitan nila ng plastic yan. Ano pa bang alam? Permahan ninyo, isign ninyo. Okay. So, ganda. Nakasign kami sa paligid. Paglabas, sinecheck namin kung madadamage.
pero hindi pa rin perfect yun. So nagsuggest ako before na dapat meron sila isang room na kahit hindi naman talagang room o yung parang may mga bakal ang naharang na hindi pwede ma-access, may pintuan, may lock, at ang lock nun dapat nasa security guard na kapag ilalabas na kami magbubukas, di walang touching dun sa safekeeping na di safety, yun na kung ano yung nasa loob ng pinasok na nilak ng guard, hindi na ma-access yun, hindi kahit na hindi permahan yun, ilalabas as is pa din, diba? So yun yung dapat na tinitingnan natin. Dapat magbigay tayo ng talagang recommendation na makikita nila tama nga yung safety, kasi hindi sila aware dyan sa mga ganyang safety and precautionary measure. Nasa security talaga yan, although alam nila yan, hindi i-insist yan kasi minsan gagasto sila, may guard naman may agency naman sila magbabayad na, papayag ba naman tayo doon, diba? And we have to respect the agency, yung hirap din na ginagawa ng mga yan, okay? So ganun po sa mga outgoing delivery, kung ano pa nakita nyo, busisiin nyo po yan. And then siyempre nga sa mga staff, sabi ko na kanina, okay, yung pang-apat po natin is make an observation report including the recommendation. Ibig sabihin, baka nag-o-observe sa nakita mo, dapat nagsusulat ka na ano yung recommendation na pwede mo para pa nag-usap kayo ng inyong manager, ng inyong officer, may inform mo na agad sa kanya isa-isa. Okay, so after nun, syempre pag nag-usap na kayo, nalaman ng management ganito, sabi sige gawin mo yan, start nyo yung gawin yan, syempre verbal pa lang yan, wala ka pa talagang exact na report na final kasi nga mag-uusap pa kayo and then i-briefing mo na yung mga security, kailangan ganito, although hindi pa man kayo nag-uusap dapat ng inyong mga officer, ng inyong manager, kailangan sila gumagawa na ng action, nagmo-monitor na yan, chine-check na nila kasi SOP naman yan diba? Ngayon, 1 oras na nag-usap na kayo, tama, gawin natin yan ganito, and then i-finalize mo yung report, ganun mo na yung gagawin mo, mag-set ka ng report mo, i-finalize mo na yan, including the recommendation, ganito, based sa usapan ninyo, and then ipa-receive sa kanila, bigyan ng copy ang agency at saka sa inyo, at itapik sa mga guard po natin yan. Kailangan yung mga guard natin, makuha natin yung kanilang talagang pagmamahal sa trabaho. Huwag niyong bara-bara lang, at saka makita baka may mga guard din na kasabot diyan, kakunayban, so mahirap yan. Kailangan as an officer matatas tayo dyan. Once na hindi natin ma-handle yan ng tama, magsasuffer talaga ang security. Ngayon pag napansin mo ayaw sumunod, ang daming sinasabi, replacement request po natin, kasi kung ang aim talaga natin is mapaayos, mapaganda yung trabaho, yung ano yung needs ng clients to protect them, especially their assets, siyempre kailangan po natin na ipatupad ng maayos. So yun po yung gagawin natin. Kaya kay sir na nagtanong po nito about sa warehouse and handle, gawin nyo po, and then pag may mga tanong pa po kayo, message lang po kayo at sasagutin ko po yan. Maraming salamat po. I hope po makatulong po ito doon sa mga kung saan man naka-assign or sa mga hindi man warehouse na pwedeng ganito rin ang transaction, pwede po natin gawin yan. Lagi po natin iisipin yung safety and security ng area natin. Dapat may pagmamahal, malasakit, especially doon sa trabaho kung nasaan tayo, para maging tuloy-tuloy at mapabuti po yung ating paghahanap buhay. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.